Isa pang madalas na itanong ng immigration officer at madalas din na nami-misinterpret ay tungkol sa travel funds, sa credit cards at sa access sa emergency funds. Kapag narinig ni traveler yung tanong na may sapat ka bang pera para sa biyahe mo o may credit card ka ba? Automatic, syempre may konting ka ba? Parang feeling ng iba, sinusukat yung yaman nila. Pero may silent judgment kung afford mo talaga yung biyahe. Pero linawin natin agad, hindi ito tungkol sa kung mayaman ka ba. Hindi rin ito tungkol doon sa pag-flex ng pera mo. Kaya pag-usapan po natin sa video ito. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Ang tinitignan ni immigration ay yung financial safety mo sa travel. Ibig sabihin, kaya mo bang alagaan or tustusan yung sarili mo habang nasa abroad ka? At may kakayahan ka bang humarap sa unexpected situations nang hindi umaasa doon sa mga illegal means o mapapabayaan mo ba yung sarili mo abroad? May mga dahilan kung bakit seryoso yung tanong na to. Marami nang nangyayaring kaso ng travelers na nauubusan ng budget, walang credit card, walang emergency fund, walang matakbuhan kapag may problema sila. At kapag nangyari yan abroad, ang ending minsan, syempre, magtatrabaho ka ng illegal, mag-overstay ka at magiging vulnerable ka sa exploitation. Ayaw mangyari yan ni immigration kaya mas maingat na sila ngayon. Importante rin maintindihan natin na yung travel funds hindi ka kailangang cash. Hindi nila inaasahan na magdala ka ng limpak na salapi na nasa makakapal na envelope or nandoon sa bagahe mo. Kasama doon sa funds, yung cash on hand syempre, yung debit card, credit card, ano pa, online banking access, or mga emergency savings at kahit support system na pangalan or yung mga tao na pwede mo asahan kung kinakailangan. Mahalaga na may paraan ka para tustusan yung sarili mo. Kapag tinanong ka kung paano mo pupundahan yung sarili mo sa biyahe mo, hindi dapat sabog yung sagot mo ha. Dapat malinaw kung alin yung bayad na, kung alin yung budgeted na, at kung alin yung para sa emergency lang. Halimbawa, bayad na po yung flight, bayad na po yung hotel. Meron po akong daily budget para sa food at saka para po doon sa transport. Meron po akong credit card in case of emergency. Meron po akong insurance in case of emergency. At syempre, may savings po ako na naka-allocate talaga para dito sa travel na ito. Hindi mo naman kailangan ibigay yung eksakto na peso breakdown, pero kailangan may sense yung kwento mo. Isa sa pinaka-common na pagkakamali ng travelers, yung underpreparedness. May mga umaalis na dala lang yung konting cash at umaasang, well, bahala na si Batman. Pero sa immigration interview, kapag naramdaman ni immigration officer na wala kang safety net, mas nagiging mahaba yung tanong. At syempre, dito papasok yung credit cards. Hindi dahil gusto ka nilang mangutang, kung hindi dahil yung credit card mo, emergency tool mo yan. Kung bigla ang may medical expenses, kung kailangan mong mag-rebook ng flight, or kung merong unexpected na costs. Yung credit card mo, sign siya na hindi ka magiging stranded abroad kung mangyari yung mga bagay na yun. Kung wala kang credit card, okay lang din, basta may alternative ka. May debit card ba na may sapat na pera? May online banking access ka ba? May emergency fund ka ba na hindi gagalawin? Except kung kinakailangan at meron ka bang insurance? Yung red flag dito, kapag tinanong ka at yung sagot mo, hindi ko po alam, bahala na po. Siguro po may tutulong naman po sa akin. Sa immigration, assumptions are risky. Ang gusto nila, prepared traveler, hindi hopeful traveler. Mga ka-OFW, sa episode na ito, mahalagang tandaan mo, hindi ka hinihingan ng immigration ng yaman. Hinihingan ka nila ng responsableng paghanda. Hindi mo kailangang maging mayaman para mag-travel. Ang kailangan mo ay realistic budget, malinaw na plano, at yung access mo sa emergency funds. Kapag naipakita mo ito, at kaya mong suportahan yung sarili mo, mas magiging kampante si immigration officer. Siyempre, mas mabilis yung proseso, mas konti yung mga follow-up questions. Dahil sa dulo ng lahat, yung travel funds check ay hindi para i-block ka. Ito ay para siguraduhin na ligtas ka, handa ka at uuwi ka ng maayos. At kapag financially safe yung biyahe mo, mas nagiging smooth yung exit, mas tahimik yung stamp, at mas maayos yung simula ng travel story mo abroad. Yun lamang po at maganda buhay sa ating lahat. See you po on the next video.